Yahuwa Aba, makapangyarihang Diyos ng langit, nandito ang iyong mga anak mula po sa iba't ibang dako ng mundo. Naghahandog kami ng pagpupuri sa iyo. Kinikilala namin ang iyong kabaitan, ang iyong pag-ibig, ang iyong awa na araw-araw inihahayag mo. Kundi dahil po sa iyong habag, sino po ba kami para makalapit sa iyo? Salamat muli mo kaming tinatanggap at patuloy kaming binabasbasan sa ganitong pagsamba. Ang layunin namin, ikaw po'y purihin at luwalhatiin sapagkat nararapat ka na sambahin ng lahat ng mga nilalang. Tanggapin po ang aming mga pagsamba. Kung kami man ay nagkulang at nagkasala, kami po'y nagmamakaawa sa iyo ngayon. Pakipatawag po kaming muli. Pakilinis ang aming puso't kaluluwa para madama namin ang iyong pagsasama. Panginoong Yahushua, ikaw ang aming tagapamagitan, tagapagligtas at Panginoon. Salamat po sa iyong sakripisyo. Salamat po sa iyong pagsasama. Kapag ikaw ang aming nadadama, tumitibay ang aming pananampalataya. Di po ba maaari, Panginoon, sa pagsambang ito, magpakaranas ka, magsalita ka sa aming puso, kahit kaunti, kahit saglit, sapagkat sa tuwing ikaw ang aming nadadama, matibay ang aming puso, matibay ang aming pananampalataya. Ama, pakibasbasan kami sa pakikinig ng iyong mga salita. Gisingin po ng aming damdamin para maakit po kami sa ganap na pagtupad ng iyong kalooban. Ama, pakibasbasan ng iyong mga anak sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga nasa iba't ibang panganib na lugar. Iligtas po sa lahat ng kalamidad at sa lahat po ng masasama. Ama, pakibasbasan ang aming kabuhayan at patuloy pong basbasan ang iniabuloy namin sa iyo. Sumasampalataya kami, tininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Papurihan natin ang Ama, magsumigla sa pagsamba, tayo umawit na may ganap, malakihin natin siya. O sa araw na ililungkot, araw ng kapahingahan, aral niya'y ating matatanggap, siyang lakas ng kaluluwa. Tayo'y sumamba kay Yahuwah, magdamag at tumibay, langting pala ay kakamtin ng kanyang mga anak. Shabbat Shalom sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat muli tayong binigyan ng ganitong pagkakataon para magsagawa ng pagtitipon kung saan tayo po ay sumasamba sa ating dakilang Ama na si Yahuwah at sa kanyang dakilang anak na si Yahushua HaMashiach. Ipagpapatuloy po natin ang ating pagsusuri ukol po sa mabisang pananalangin. Ang pananalangin ay kaloob sa atin ng Diyos para tayo ay bigyan ng karapatan humingi ng mga ating pangangailangan sa pang-araw-araw, pangangailangan espiritual. Subalit, gaya po ng ating natutunan, ang panalangin ay hindi lang po para humingi ng pangangailangan. Higit po sa lahat, ito po ay para lalong humusay, lalong mapatibay o mapalalim natin ang ating personal na relasyon sa Diyos at sa kanyang bugtong na anak. Kaya para lalong maging mabisa ang ating panalangin,
Dapat sa tuwing tayo po ay lumalapit sa ating Ama at sa kanyang anak, lalo po tayong napapalapit sa kanila. Ibig sabihin yung ating personal na relasyon ay lalong tumitibay. Kaya para ito mangyari, ano po ang isa pang dapat nating matutunan para lalong maging mabisa ang ating mga panalangin? Balikan po natin ang Mateo 6:9 hanggang 10. Ito po ang turo sa atin ng ating tagapagligtas. Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ayon po sa pagtuturo ng ating Panginoong Yahushua, ukol po sa mabisang panalangin, nabanggit po niya, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Kaya mahalaga po yun pong panalangin na nagtataglay ng diwang nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Bakit po dapat lang isama natin sa ating panalangin yun pong kalooban ng ating Ama? Sapagkat siya po ang lumalang sa ating lahat. Hindi po tayo ang lumalang sa Diyos. Ang Diyos ang lumalang sa atin at siya ang lumalang para lumalang ng lahat ng bagay. Kaya dapat lang alamin natin kung anong kanyang kalooban. Kasi ang sabi ng Panginoon Yahushua, sa langit, lahat po ba tumutupad sa kalooban ng Ama? Opo, walang langit kung ang pag-uusapan ay ang pagtupad ng kalooban sa Ama. Anong may problema? Ito pong lupa, ito pong daigdig natin, may problema. Sapagkat una, hindi po alam ng lahat ng tao kung anong kalooban ng Diyos at hindi po natutupad ang kanyang kalooban. Pero kung tatanungin po natin ang ating sarili, tayo po ba ay nakaaalam ng kalooban ng Ama? Sapagkat kung tayo po ay gusto natin magkaroon ng magandang relasyon sa ating Ama at sa kanyang anak, pangunahin na po alamin natin at tuparin natin ang kanyang kalooban. Kaya ang isang pinakamahalagang layunin ng panalangin, hindi po para matupad ang ating kalooban, kundi para matupad ang kalooban ng Diyos. Kasi kung minsan, ang nakikita natin sa panalangin, baliktad sa pinakalayunin ng panalangin. Akala ng tao, panalangin, para gawin ng Diyos ang kalooban natin. Di ba? Pero sabi ng Panginoon Yahushua, hindi. Ang pangunahing layunin ng panalangin para malaman natin yung kalooban ng Ama at yun ang ating tuparin. Bakit po mahalaga? Alamin natin ang kalooban ng Ama at yun ang isama natin sa panalangin. Pakinggan po natin ang unang Juan 5:14 hanggang 15 at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa Kanya'y ating hiningi. Bakit po mahalaga na matutunan po natin yung panalangin na ayon po sa kalooban ng Diyos? Sapagkat ayon po kay Apostol Juan, kapag humihingi tayo ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ito po ay Kanyang didinggin. Ito po'y agad niyang ipagkakaloob sa atin. Ano po ang dapat natin maunawaan ukol po sa pahayag na ito? Dito po matututunan natin kung paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Maaari tayo po ay merong pinapanalangin sa Diyos. Pero kahit na tayo nagpapanata, kahit tayo po ay nagpa-fasting, parang hindi po sinasagot yung ating panalangin. Ito po ba ay naranasan nyo na? Kapag gano'n, ano pong dapat natin gawin? Dapat tanungin natin ang Diyos. Ama, magalang po akong nagtatanong, bakit po hanggang ngayon hindi pa natutupad yung aking hinihingi na panalangin? Maaring sabihin ng Diyos, sapagkat hindi pa napapanahon. Di ba? O kaya, maaring sabihin ng Diyos, hindi po yan sa ikabubuti mo, anak. Baka mapasama ka kapag ito ay ibigay ko sa iyo. O kaya, maaaring sabihin ng Ama, hindi ko pwedeng ibigay sa iyo yan sapagkat nabubuhay ka ng labag sa ating
kautusan. Kaya kapag ibibigay sa atin ng Diyos yun, hindi po tayo matututo. Sa makatwid, kapag meron tayong hinihingi sa Diyos, hindi pa natin natatanggap, alamin natin, Ama, ano po bang kalooban mo? Unti-unti nakikilala natin ang kalooban ng Diyos at makikilala natin ang karakter ng ating Ama. Yaan ang isang magandang layunin ng panalangin. Unti-unti matutuklasan ang kanyang kalooban para sa ating buhay. Pero ano po ang isang general will o kaya pangkalahatan at hayag na kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao? Yun po ay mababasa natin sa Biblia. Kasi kapag ang pag-uusapan ay kalooban ng Diyos, meron po siyang tinatawag na kalooban para sa pangkalahatan. Ano po yun? Mga utos, mga pangako, yung mga nakasulat sa Biblia. Hindi na po kailangan yung trial and error. Minsan kasi kapag ang pinag-uusapan, yun pong specific na kalooban ng Diyos para sa ating specific na buhay, yun po minsan kailangan ng trial and error. Pero ito, hindi na po kailangan. Sapagkat meron pong pinahayag na ang Diyos na kalooban niya para sa lahat ng tao. Halimbawa, yung 10 utos. Kaya hindi po tayo dapat manalangin nang nalalabag ang 10 utos. Ang isang sa 10 utos ay yung utos number 10, yung pang-10. Ano ba yun? Do not covet. Kung minsan kapag tayo po ay nananalangin, baka nalalabag na natin yung kautusan na yun. Baka yung panalangin natin, ayaw na po sa ating greed, ayaw na po sa ating pagnanasa. Pagka ganun, tiyak hindi po yung pagkakaloob ng Diyos. Pero, ano pong dahilan kung bakit dapat ay iayon mga hinihingi ayon sa kalooban ng Diyos? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Isaias 48:17 hanggang 18. Ganito ang sabi ng banal ng Diyos ng Israel, ni Yahuwah, na sa iyo'y tumubos. Ako ang iyong Diyos na si Yahuwah. Tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran. Kung sinunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Bakit po dapat lang at para sa ating ikabubuti na matutunan po natin ang kalooban ng Ama at ang panalangin natin ay isang ayon sa kanyang kautusan. Ayon po sa ating binasa, ang Panginoon Diyos medyo nalulungkot dahil sa kanyang bayan. Mahal na mahal niya ang kanyang bayan ng Israel. Anong katunayan? Mahal na mahal ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Nagbigay siya ng pagtuturo, nagbigay siya ng patnubay, nagbigay siya ng kanyang mga kautusan. Napansin po ninyo ang layunin ng Ama kung bakit po ipinagkaloob ng Ama sa bayang Israel ang kanyang mga kautusan. Hindi po para pahirapan ang bayang Israel. Anong layunin ng Ama? Kung bakit binigyan niya ng 10 utos, binigyan niya ng mga tuntunin ang kanyang mga anak, para po magtagumpay sila. Para sila po ay lalong gumanda ang kanilang buhay. Kaya nga, noong ang Israel ay tumalikod sa Ama, ano pong sinabi ni Yahuwah sa kanyang bayang Israel? Sabi niya, kung sinunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Tagumpay sana ay magiging sunod-sunod. Kaya mga kapatid, kung gusto natin na ang buhay po ay patuloy tayo sa pagpapala ay sa pagtatagumpay, dapat at mahalagang matuklasan natin ang kalooban ng Ama. Yun ang pinakasusi para magkaroon tayo ng magandang buhay. Ang Panginoong Diyos, si Yahuwah Abba, hindi po siya against na tayo po ay magkaroon ng tagumpay. Gusto niya magtagumpay ang kanyang mga anak. Kaya dapat alamin natin yung Biblia. Sapagkat pagka pinag-aralan natin ang Biblia, matututunan natin yung kalooban niya at ang kanyang karakter. Isang ayon natin ang ating panalangin ayon po
sa kanyang pahayag sa banal na kasulatan. Pero paano naman po yung mga tanging kalooban ng Diyos na para sa atin? Kasi iba-iba tayo. May iba-ibang gampanin ng Diyos para sa atin, meron din gampanin ng Diyos para sa inyo. Halimbawa, hindi naman iisa lang ang pinagawa ng Diyos sa kanyang mga lingkod noong sinauna. Iba po yung pinagawa kay Noe, iba yung pinagawa kay Daniel, iba yung kalooban niya kay Moises. Kaya meron pong specific o kaya natatanging kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Yun po ay kailangan din natin malaman. Meron po tayong malalaman na general will ng Diyos para sa ating buhay, pero hindi naman po nakasulat sa Biblia, halimbawa, kung sino po yung dapat na maging asawa natin. Meron pong general guideline, ang magiging asawa mo ay ano? Siyempre, mananampalataya. Pero hindi nakasulat doon kung anong lahi. O kaya, kung ano ang kanyang edad. O kaya kung anong kanyang height. O anong kanyang itsura. Diba? Ibig sabihin, meron pong mga specific na kalooban ng Diyos na gusto din natin ng kanyang patnubay. Sino po magiging asawa ko? Anong trabaho ko? O kaya anong pag-aaralan ko sa kolehiyo? Anong kurso ang aking kukunin? O kaya kung saan ako lilipat, saan ako titira. Hindi po ba? Napakahalaga malaman natin ano kayang kalooban ng Ama sa ganitong mga desisyon ko sa aking buhay. Sana nga kung pwede lang, di ba? Matetext natin, Diyos sa langit, tapos magre-reply siya. Pero alam natin, hindi ganun ang kanyang paraan. Sapagkat hindi po yun ayon sa pananampalataya. Kaya dapat alamin natin kung paano natin matatanggap yung specific na kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Ano po ang isang dapat natin matutunan? Pakinggan po natin ang Kawikaan 3:5-7. Tumiwala ka kay Yahweh ng buong puso mo at huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapanta sa inyong sariling mga mata. Matakot ka kay Yahweh at kumiwalay ka sa kasamaan. Ano po ang isang prinsipyo na dapat natin gawin sa ating buhay upang matuklasan natin ang kalooban ng Ama para sa ating buhay? Una, huwag tayong manalig sa ating sariling kaunawaan. Huwag natin sabihin sa ating sarili, mataas ang aking napag-aralan, nakapagbasa ko ng maraming mga libro, alam ko ang ukol sa mga ganyang bagay, kaya magtitiwala ako sa aking sariling pagkaunawa. Mali po yun. Bakit? Sapagkat kahit gaano kapantas ka sa isang pag-aaral, marami ka pa rin hindi alam. Kahit gaano kahusay o katalino ang tao, marami siyang hindi pa alam. Halimbawa, hindi alam ng tao kung anong mangyayari sa kanyang buhay bukas. Alam ba niya kung buhay pa siya bukas? Hindi Sino lang po nakaalam kung anong mangyayari sa hinaharap? Hindi po bang dakilang Ama? Kasi sa Diyos, wala po siyang hindi alam. Alam niya kung anong mangyayari sa hinaharap. Alam niya at kita niya kung ano ang magiging resulta kapag meron po tayong ginawang desisyon sa panahon natin ngayon. Kaya ano pong pinakamaganda para malaman natin ang kalooban ng Ama? Yung sabi, kailangan sa lahat ng pagkakataon, kilalanin natin si Yahweh at magtiwala tayo sa Kanya. Ibig sabihin, ang pinakamagandang panalangin, Ama, ano po ba ang kalooban mo sa pagkakataong ito? Sa isip ko, ito ang pinakamabuti. Pero nagtitiwala ako sa iyong masasabi ukol po sa bagay na ito. Sana po ganun ang ating panalangin. Hindi po yung lalapit tayo sa Ama, Ama, ito pong aking gagawin, pakibasbasan po. Pinakamaganda, Ama, ano po ba ang pinakamabuti kong dapat na gawin? Alamin natin ang kalooban ng Ama. Ano pa
ang dapat natin malaman para po matuklasan natin ang kanyang kalooban. Dito po sa Roma 12:1-2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Paano pa natin malalaman ang kalooban ng Diyos, kung anong mabuti, kung anong kalugod-lugod, kung anong ganap na kalooban niya? Ayon po kay Apostol Pablo, dapat mag-ingat tayo na tayo po ay hindi maging o makiayon sa takbo ng mundong ito. Kung minsan kasi meron po tayong naririnig na tinig sa ating isip na baka akala natin yun ay tinig ng Diyos. Yung pala, tinig yun ng sanlibutan. Sapagkat kung minsan kapag tayo na i-influensyohan ng daigdig na ito, yung standard ng mundong ito, yung takbo ng mundong ito yung nagiging parang North Star natin. Nagiging gabay natin sa buhay. Kung ano yung ginagawa ng marami. Kung ano yung ginagawa ng ating mga kaibigan. Hindi po dapat yun ang maging gabay natin. Ano ang dapat na maging gabay natin? Ayon po kay Apostol Pablo, kailangan magkaroon tayo ng pagbabago sa ating isip. Kasi kapag ang isip natin kawangis ang isip ng daigdig, hindi natin matatanggap ang kalooban ng Diyos. Napansin po ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo, anong dapat mangyari para po malaman natin yung kalooban ng Diyos? Dapat magkaroon ng pagbabago ang ating pag-iisip. Kasi karaniwan, ang paraan ng Diyos para ipaalam sa atin ang kanyang kalooban ay ang ating pag-iisip. Hindi naman siguro siya ay magsasalita ng literal na tinig. Ang usual na ginagawa, yung pag-iisip, di ba? Ilalagay sa pag-iisip natin. Pero para mangyari yun, dapat magkaroon tayo ng pagbabago sa pag-iisip. Pero paano yun? Paano po magkakaroon tayo ng pagbabago sa pag-iisip para agad natin maunawaan ang kalooban ng Diyos? Ayon po rin kay Apostol Pablo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang pinakasusi para ang ating puso at ang ating pag-iisip ay agad nakatatanggap ng kalooban ng Ama. Dapat yung buhay natin, handog na natin sa Diyos. Ibig sabihin, tayo ay nagpapasakop sa kanyang, hindi po umiiral yung sariling kagustuhan lang natin. Ang gusto natin yung kalooban ng Ama. Yaan po ang isang lingkod ng Diyos na sumasamba at hindi lang sumasamba sa kanyang pagsamba. Sinasabi niya, mangyari naman ang iyong kalooban. Nakahanda siyang magpasakop sa kalooban ng Ama. Ano pa ang dapat natin gawin para malaman natin yung kalooban ng Ama? Pakinggan po natin ito po sa mga awit 25:4-5. Ituro mo sa akin, Yahuwah, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos na aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Ano pang dapat natin gawin para matuklasan natin, malaman natin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay? Kailangan hingin natin sa Diyos. Marami po tayong maaaring tingin sa Diyos. Ang pinakamaganda, alamin natin kung ano ang nais niyang ituro, kung ano ang kanyang landas, at kung ano ang kanyang katotohanan. Kaya ang isang lingkod ng Diyos, palagi po siyang nagtatanong sa Diyos sa isang magalang na paraan. Kasi ang Diyos hindi po utusan. Ang Diyos po ay ang ating Ama na lumikha sa atin. Kaya nga doon po sa unang talata na ating binasa, dalawang bagay ang dapat isaisip natin
kapag tayo po ay nananalangin. Una, siya pong ating Ama. Kaya nga, binigyan tayo ng karapatan para humingi at maglambing sa Kanya. Pero, ano rin ang sabi ng Panginoon Yahushua? Ang sabi niya, sambahin ang Kanyang pangalan. Ibig sabihin, nandun yung paggalang. Sapagkat ang Diyos, hindi po yan body. Hindi po yan parang kaibigan katulad ng kaibigan natin. Kaya yung ating panalangin sa Diyos, yan po ay merong taglay na paggalang at sa paggalang ng ating paglapit sa Ama, ano pong pinagmamakaawa natin? Ituro mo po sa akin, Yahuwah, ang iyong kalooban, ang iyong landas. Ipaalam sa akin ang lahat ng iyong mga kautusan. Kapag ganito, ipagkakalob sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban, yung specific will niya para sa ating buhay. Kaya, to summarize, yung pagtuklas sa kalooban ng Diyos, una, huwag tayong manalig sa ating sariling kaunawaan. Pangalawa, huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Pangatlo, kilalanin at tumuwala kay Yahuwah sa lahat ng ating lakad. Ihandog ang ating sarili bilang isang handog na buhay. Hayaan natin baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip at hilingin sa Diyos na ituro at ipaalam sa atin ang kanyang kalooban, mga landas at katotohanan. Dito nakikita ng Diyos na tayo una sumasampalataya sa Kanya. At pangalawa, nagsisihanap tayo sa Kanya. Kaya ang isang tao na naghahanap sa kalooban ng Diyos, ang magiging resulta noon, lalo po siyang magiging malapit sa ating dakilang Ama. Magkaugnay po yun Kung gusto po natin maging malapit sa Diyos at sa Kanyang anak, alamin natin ang Kanyang kalooban. Araw-araw sa ating buhay. Iyaan po ang magandang resulta kapag tayo po ay nananalangin sa ating dakilang Ama. Pero ano po ang kalooban ng Ama para sa ating lahat? Sa lahat ng mga tinawag niya sa loob ng Assembly of Yahushua. Pakinggan po natin ang Roma 8:28 hanggang 29. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa mang kung sino-sino ang Kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa Kanyang anak na si Yahushua, para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ano po ang hangad o dakilang kalooban ng Diyos para sa ating lahat ng mga tinawag niya? Ayon po sa ating binasa, ang kalooban ng Diyos, ang kanyang end goal para sa ating lahat, napakabuti, napakaganda Napansin po ninyo kung anong layunin ng Diyos kung bakit po tayo nilikha? Kasi kung gusto natin malaman yung pinaka-ultimate goal ng Diyos para kung bakit tayo nilikha, dapat alamin natin kung anong layunin niya na nakasulat sa Biblia. Ano po yun? Bago pa kalalangin ng mundo, meron na siyang plano. Yung planong yun ang kanyang kalooban para sa atin. Ano po yun? Ang sabi, tinalaga niya tayo para matulad sa kanyang anak na si Yahushua. Yan po ang kanyang general na panukala para sa ating lahat. Opo, merong iba tinawag para maging doktor. Iba tinawag para maging teacher. Tinawag para maging engineer. Di ba? Merong tinawag para maging piloto. Iba-ibang mga gambani. Pero lahat tayo, kung ikaw man ay engineer, doktor, tagapagturo o piloto, lahat tayo dapat ay maging katulad ng anak ng Diyos na sino po? Si Yahushua. Kaya anuman ang ating vocation, anuman ang ating gampanin, lahat tayo ay dapat maging katulad ng ating Panginoong Yahushua. Kaya para ito'y matupad, ang sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos patuloy na gumagawa. Yung mga karanasan po natin, mga kapatid, yung mapapait, yung masasaya, at everything in between, lahat po yun may dahilan. Anong dahilan ng Diyos? Gumagawa siya at ginagamit niya ang lahat ng ating karanasan para tayo ay para tayo gawin niyang tunay na sumasampalataya, maging katulad ng Panginoong Yahushua. Kaya sa lahat ng ating panalangin,
dapat ito ay palaging nasa isip natin. May dahilan kung bakit ang mga nangyayari sa ating buhay ay nangyayari. Gusto ng Diyos maging katulad tayo ng kanyang tagapagligtas. Bakit? Ano po ang dahilan? Pakinggan po natin ng Roma 8:30. Ang mga pinili niya noong panguna ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Bakit po hangad ng Diyos? Panukala ng Diyos na tayo po ay maging katulad ng ating Panginoong Yahushua. Sapagkat ang hangad ng Diyos, pag natapos na ang lahat ng bagay, tayo po ay bibigyan ng kaluwalhatian ng kanyang anak na si Yahushua. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na parangalan tayo sapagkat tayo ay mga anak niya. Pero bago tayo makarating doon, sa pagkakataon na tayo tatanggap ng kaluwalhatian, dapat maging katulad muna tayo ng ating Panginoong Yahushua. Kaya nga tayo tinatawag sa katawan ni Yahushua. Bautismohan sa katawan ni Yahushua. Bakit? Para mawalang sala yung ating mga kasalanan. Sapagkat siya ng mananagot para sa ating kasalanan. Subalit, kung tayo po'y nasangkap sa katawan ni Yahushua, ano po ang dapat na maging handa na danasin natin? Pakinggan po natin ng Santiago, dito po sa 1:2-5, mga kapatid. Magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumba. Ano po ang dapat na maging handa nating danasin para po matupad ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay, makatanggap tayo ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Yahushua? Dapat nakahanda tayong dumanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit? Sapagkat pag dumaraan tayo sa pagsubok, may nagaganap sa atin. Ano po yun? Napatatatag ang ating pananampalataya. Kasi para tayo ay maging katulad ng Panginoon Yahushua, kailangan tayo po ay maging ganap, maging sakdal. Alam natin lahat, hindi pa po tayo sakdal, hindi pa po tayo ganap. Kung ang pag-uusapan ng ating ugali o kaya ang ating mga pagkilos, hindi pa natin nararating yung kasakdalan ng Panginoong Yahushua. Kaya ano ang dapat natin pagdaanan? Yung mga pagsubok. Kaya wag po tayong magtataka kapag tayo po'y daraan sa mga karamdaman, mga sakit ng buhay. O kaya kapag tayo ay nakararamdam ng mga pag-uusig. Kapag tayo iniinsulto at inaaway, kapag kami masamang nangyayari sa atin, isa lang ang layunin, isa lang ang dahilan. Gusto ng Diyos maging matatag tayo. Gusto ng Diyos na tayo po ay maging ganap at walang pagkukulang. Paano kapag hindi na natin matiis? Ayon po kay Santiago, kinakailangan tayo po'y manalangin at alamin natin sa Diyos, Panginoong Yahuwah, ano po ba ang dapat kong matutunan? Ano po ba ang dapat kong gawin sa pagkakataong ito para ako ay hindi mahiwalay sa iyong landas, para ako lalo maging malapit sa iyo? Ang sabi ni Santiago, kapag mananalangin tayo ng ganon, diringgin ng ating hindi po siya manunumbat. Siya po'y magkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Ano pa ang dapat nating gawin? Kapag tayo dumaraan sa matitinding pagsubok ng buhay, pakinggan po natin ang mga huling talata ng ating pag-aaralan dito po sa Lucas 22:41-43. Iniwan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos, lumuhod siya at nanalangin, Ama, kung maaari, ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating.
Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Mga kapatid, ang binasa natin ay ang panalangin ng ating tagapagligtas. Bago po siya magtiis sa cross, bago po siya dumaan sa matinding paghihirap, nalaman niya, naisip niya yung mga paghihirap na kanyang pagdaraanan. Alam natin, hindi po karaniwang kamatayan ang kanyang ititiisin, kundi isang matinding sakripisyo, sapagkat ang kasalanan ng tao ay mabibigay sa kanya at madadama niya yung sakit ng parusa dahil sa kasalanan. At higit sa lahat, matinding pagdaraanan niya kahit saglit yung pakiramdam na ang Panginoong Diyos ay hihiwalay sa kanya. Dahil doon, hindi po nakaya ng damdamin ng Panginoong Yahushua yung kanyang pagdaraanan. Bilang tao, ano pong kanyang hiningi? Manalangin po siya sa Ama, isang may tiintim na panalangin. Lumuhod siya sa kanyang Ama at sinabi niya, Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Mga kapatid, tayo po ba'y dumaraan sa mga paghihirap ngayon? Tayo po ba'y dumaraan sa mga pagsubok? Matagal na po ba tayo nagtitiis ng sakit, karamdaman? Matagal na po ba tayo nagtitiis ng matinding pagsubok ng buhay? Maaari po tayong lumapit sa Ama at hingin natin sa Ama, kung maaari, alisin na po sana ang mga pagsubok na ito. Alisin na po sana ang aking paghihirap. Subalit, pagkatapos na sabihin natin ito, ano ang dapat na makita sa atin? Yung pagpapasakop, yung paghanap sa kalooban ng Ama. Ano po bang sinabi ng Panginoong Yahushua? Pagkatapos siyang sabihin, kung maaari ay ilayunin niyo sana ang paghihirap na darating. Yung sabi ng Panginoong Yahushua, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Sana po mga kapatid, kung tayo po hirap na, opo, panalangin natin sana malagpasan na natin. Pero palagi natin isasama, hindi ang kalooban mo, ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Kapag ganito, diringgin po tayo ng Ama. Ano po ang sagot ng Ama sa kanyang anak pagkatapos siyang manalangin? Ang sagot po ay kinakailangan harapin niya at danasin niya yung paghihirap na darating. Yun ang sagot ng Ama. Pero anong kasama sa sagot ng Ama? Yung isang anghel na nagpalakas sa ating Panginoong Yahushua. Ganon din ang ating maaasahan. Kung hindi papayag ang Ama na palampasin na tayo sa mga pagsubok na ating dinaranasan ngayon, nakatitiyak tayo ipagkakaloob niya yung lakas na galing sa Kanya. Para matiis natin ang lahat ng ating pinagdaranasan at tayo magtagumpay, para tayo maging ganap, wala ng pagkukulang. Kaya palagi natin sabihin sa Ama, mangyari nawa ang iyong kalooban. Opo, meron po tayong mga request, meron po tayong mga kahilingan. Pero bilang mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya, ang palagi natin sinasabi, ang gusto ko, Ama, ang iyong kalooban. Ang kalooban mo ang matupad sa aking buhay. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Dakilang Ama, Yahuwah Abba, salamat ng marami sa iyo sapagkat binibigyan mo kami kataon matuklasan ng iyong kalooban. Ito nga ang gusto namin para sa aming buhay. Ikaw ang nakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang nakaalam ang para sa aming ikabubuti at ikabubuti ng aming pamilya. Kaya kami po'y nagpapasako sa iyong kalooban. Kung ano ang iyong kalooban mo para sa amin, ito ang aming gugustuhin sapagkat ikaw po ang aming Ama
na lumikha sa aming lahat. Ama, batid mo ang aming nararamdaman. Alam mo kung sino sa amin ang maraming tiisin at kung gaano na kaming nagtitiis. Ama, kung hindi po namin kaya, magbigay ka ng lakas. Opo, nakahanda kaming makipagbaka, pero sana hindi po kami nakikipagbaka ng sagana naming sarili. Wala po kaming sapat na lakas. Ikaw ang aming kailangan. Magpakaranas ka po, Ama. Kailangan ka namin. Bago po sana matapos ang aming panalangin, magparamdam ka sa iyong mga anak, lalo na ang iyong mga lingkod na maraming tiisin, mga sakit na kanilang nararanasan. Ang iba, merong mabibigat na karamdaman. Ikaw na ang bahala. Matupad ang iyong kalooban sapagkat may dahilan ka sa lahat ng iyayari sa aming buhay at gumagawa ka, Ama, para sa aming ikabubuti. Ama, dagdagan pa ang aming pananampalataya. Pagkaloob pa ang iyong banal na Espiritu na ito pong aming madama sa ikalalakas ng aming pananampalataya. Panginoong Yahweh, tulungan mo ang iyong mga lingkod. Gawin mo kaming katulad mo sa damdamin at sa pananampalataya. Turuan mo kaming manalangin katulad ng iyong pananalangin. Sa panalangin mo sa Ama, damang-dama ang iyong matinding paggalang sa Kanya. Damang-dama ang iyong pag-ibig sana. Ganyan din ang aming puso na sa panalangin, lalong nailalapit ang aming damdamin sa amang nagmamahal sa ating lahat. Panginoong Yahweh, nilalapit namin ang damdamin namin sa iyo. Halika po sa piling namin sa paglalakbay sa daigdig na ito na punong-puno ng kahirapan. Kung minsan ang iyong mga lingkod umiiyak dahil sa matinding hapis ng buhay, ikaw nang bahala na pagtagumpayan mong lahat ng bagay. Kaya ngayon, lumalapit kami sa iyo. Halika po sa piling namin. Magpalakas ka sa amin. Bigyan mo kami ng pag-asa. Lalong hanapin pa ang kalooban ng Ama. Ama, salamat ng marami. Di po ba maaari bago magwakas ang daigdig na ito, ang aming mga mahal sa buhay, matawag po sa tunay na pananampalataya na magbibigay ng kaligtasan. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo ng aming mga panalangin. Binasbasan mo kaming magkakapatid sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya, kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po, tuloy po natin sana ang ating pagsubaybay sa ating Core Beliefs Bible Study every Tuesday. Kung hindi po ako nagkakamali sa Tuesday na darating ay lesson number 4. Sana po ay hindi pa natin napag-aralan. Yung first 3 lessons ay balikan po natin. O kaya sa Facebook yung mga core beliefs natin para we can become more acquainted with what we believe in the Assembly of Yahushua. Number 2, next week po, next Saturday, August 24, 3 p.m., magsasagawa po tayo ng open forum, Bible study, What Happens After Death. This is part 2.
Ito po ay interactive, kaya sana po ay makasama kayong lahat. Pwede kayong magtanong, pwede rin po kayong mag-contribute para sa ginagawa nating mga pag-aaral. At pangatlo, malapit na po ang ating mga mawidin, mga feast natin. Beginning with Trumpet, September 3, online ito na pagsamba. Atonement, September 12, 6 p.m. Online din gathering. Meron po tayong Sabbath worship service sa Fremont, Saturday, September 14. Ito ay in person, kaya kung makakadalo po kayo, we would love to have you. Tapos yung Tabernacles po from September 17 to 24th, Tuesday, ito po ay in-person gathering Charleston for yung first day of convocation. Tapos Sabado, meron po tayong Sabbath worship in-person in New Jersey. Tapos Tuesday po, September 24, online yung ating pong 8th day celebration for the Feast of Tabernacles. At bilang paghahanda, yung ating pong preparatory prayers for our feast will be August 26 to September 2, Monday to Monday at 7 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba ng Yahuwah Abba, ng Yahushua HaMashiach, bless all of us.